Ako po si Dr. Benigno Manlapas, isang doktor na nangangalaga sa ating mga nakatatanda. Babala, kung kayo po ay higit 60 anyos na at kumakain pa rin ng karaniwang prutas na ito pagkalubog ng araw, ito na marahil ang tunay na dahilan kung bakit kayo laging nagigising ng 2 ng umaga o 3 ng umaga kahit na hindi naman puno ang inyong pantog. Bilang isang doktor, napakarami ko nang nakitang senior sa buong Pilipinas mula sa Metro Manila hanggang Cebu na tahimik na nagdurusa. Akala nila ay may ginagawa silang malusog, ngunit isang simpleng prutas na kinakain sa maling oras ang tahimik na gumagambala sa kanilang tulog gabi-gabi. Hindi po ako nandito para takutin kayo, pero nais kong sabihin ang katotohanan. Dahil ang payapa at walang patid na tulog pagkatapos ng edad 60 ay hindi lamang isang panaginip. Ito ay inyong karapatan. Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung aling prutas ang garantisadong magbibigay ng mas mahimbing na tulog ng walang pag-ihi sa gabi at kung paano ito kainin sa tamang paraan. Ang isang gawi na ito ay nagbago na sa buhay ng maraming nakatatanda sa Davao, Pampanga at maging sa Iloilo. Ngunit bago tayo magsimula, nais kong malaman kung saan po ninyo pinapanood ito at anong nga oras na po diyan sa inyo. Pakibahagi po sa mga komento sa ibaba. Binabasa ko po ang bawat mensahe at malaki po ang kahulugan nito sa akin. At kung mahalaga sa inyo ang inyong kalusugan, pakipindot ang subscribe button para hindi ninyo malampasan ang susunod na simple at base sa siyensyang payo na ginawa para lamang sa inyo. Bakit pagkatapos ng 60, ginigising kayo ng inyong katawan sa gabi, kahit hindi naman uminom ng maraming tubig? Habang tayo ay tumatanda, ang ating katawan ay nagsisimulang magbulong ng mga bagong mensahe, mahina, tahimik, at minsan ay nakakalito. Isa sa mga mensaheng iyon ay madalas dumarating ng 2 ng buwan ng umaga o tras sa mga larabu ng umaga kung kailan ang lahat ay tahimik maliban sa inyong pantog. Maaaring nagtataka kayo kung bakit ito nangyayari, lalo na kung hindi naman kayo uminom ng masyadong maraming tubig bago matulog. Ang sagot ay nasa loob ng natural na ritmo ng inyong katawan. At ngayon, nais kong ipaliwanag ito ng malumanay at malinaw. Mayroong hormone sa ating katawan na tinatawag na vasopressin. Ito ay may mahalagang papel sa pagtulong sa mga bato na pabagalin ang produksyon ng ihi habang tayo ay natutulog. Sa mga mas batang taon, ang hormone na ito ay gumagana ng maayos sa gabi na nagpapahintulot ng malalim at payapang pahinga ng walang abala. Ngunit pagkatapos ng edad na 60, ang inyong katawan ay natural na nagsisimulang gumawa ng mas kaunting vasopressin, lalo na sa gabi. Nangangahulugan ito na ang inyong mga bato ay patuloy na nagtatrabaho sa pagsala ng tubig sa regular na bilis kahit na kayo ay tulog. Kaya kahit na uminom kayo ng parehong dami ng tubig tulad ng dati, mas marami dito ang nagiging ihi sa gabi. Ito ang dahilan kung bakit mas mabilis mapuno ang inyong pantog at nararamdaman ninyo ang pagnanais na bumangon kahit napagod pa ang inyong katawan. Hindi po ninyo ito kasalanan. Hindi ito isang sakit. Ito ay simpleng kung paano binabago ng pagtanda ang paraan ng pamamahala ng inyong katawan sa likido. At sa sandaling maunawaan natin iyon, maaari tayong magsimulang gumawa ng maliliit na pagbabago na sumusuporta sa bagong ritmong ito. Ang isa pang dahilan ng madalas na pag-ihi sa gabi ay ang pagiging mas sensitibo ng pantog habang tumatanda. Noong kayo ay nasa 30s o 40s, ang inyong pantog
ay kayang maglaman ng 400 hanggang 500 mililitro bago ninyo maramdaman ang pagnanais na umihi. Ngunit pagkatapos ng 60 kahit 150 ml, halos kalahating baso, ay maaaring maramdaman na masyadong puno na para sa inyong katawan. Nangangahulugan ito na maaari kayong magising para sa napakakaunting ihi. Hindi dahil sa dami, kundi sa pagiging sensitibo. Iyon ang dahilan kung bakit maaari kayong makaramdam ng pagkadismaya habang nakatayo sa banyo ng 3 ng umaga, nagtataka kung bakit na naman nasira ang inyong tulog. Ngayon, pag-usapan natin ang iba pang bagay. Ang inyong tiyan. Kapag natutulog kayo na puno ang tiyan, ang pagkain at hangin sa loob ng inyong tiyan ay marahang pumipindot sa pantog. Ang presyo na ito ay maaaring makalito sa mga nerbiyos sa lugar na nagpapadala ng mga senyales na parang kailangan ng umihi agad. Ngunit madalas kapag pumunta na kayo sa banyo, napakakaunti lamang ng ihi dahil hindi ito isang tunay na senyales, kundi isang maling alarma lamang. Si Aling Sabel mula sa Pampanga ay dati nang kumakain ng kanyang hapunan ng nipamakar ng gabi at umiinom ng maligamgam na gatas ng 10 na bala. Akala niya ay tama ang kanyang ginagawa, ngunit nagigising pa rin siya ng 3 beses bawat gabi. Nang ilipat niya ang kanyang hapunan sa intrintin ng gabi at iniwasan ang mga likido pagkatapos ng sihi, naging mahimbing muli ang kanyang tulog. Maraming nakatatanda rin ang gumagawa ng isang karaniwang pagkakamali. Nakakalimutan nilang uminom ng tubig sa araw. Mula pagsikat ng araw hanggang atras sa meliyot ng hapon, ang katawan ay pinakahanda na humawak ng mga likido. Ngunit, ang ilang mga senior ay umiinom lamang ng 2 hanggang 3 baso sa buong araw at pagkatapos ay sinusubukang bumawi sa pamamagitan ng pag-inom ng tubig pagkatapos ng hapunan. Ang gawin na ito, bagamat may mabuting intensyon, ay nagtutulak sa mga bato na magtrabaho ng mas mabigat kung kailan dapat sila ay nagpapahinga. At ang resulta ay sirang tulog, pagkapagod, at isang katawan na nagigising bago ito handa. Ngayon, huwag nating baliwalain ang halaga ng mahinang tulog. Kapag nagigising kayo ng maraming beses sa gabi, napuputol ang inyong mahimbing na tulog. Kung walang sapat na pahinga, hindi nagre-reset ang utak. Hindi bumabagal ang puso, hindi nag-aayos ang katawan. Ito ay humahantong sa pananakit ng ulo sa umaga, hindi regular na tibok ng puso, pagod na mga binti, at ang tinatawag ng marami na brain fog, iyong kakaibang pakiramdam kapag nakakalimutan ninyo ang mga pangalan, nalilito, o hindi makapag-focus sa maliliit na bagay. Ngunit narito ang pag-asa. Mahal kong kaibigan, ang inyong katawan ay nakikinig pa rin sa inyo. Sa maliliit at mabait na pagbabago, tulad ng pag-aayos ng oras ng inyong hapunan, pagbabawas ng likido sa gabi, at pagkain ng mga prutas na nagpapakalma, maaari ninyong suportahan ang inyong pantog at ibigay sa inyong sarili ang tulog na nararapat sa inyo. Hindi pilit na tulog, hindi mga tableta, kundi banayad at natural na pahinga na nagmumula sa mas mahusay na pag-unawa sa inyong katawan. Dahil pagkatapos ng isinti, ang kalusugan ay hindi nagmumula sa paggawa ng mas marami. Ito ay nagmumula sa paggawa ng mga tamang bagay sa tamang oras. At ngayong gabi, ang payapang tulog na iyon ay maaaring isang maliit na gawin na lang ang layo. Mga prutas na gumagambala sa inyong tulog kung kinain sa maling oras. Una, pakwan na nakakapresko ngunit nagpapabaha sa pantog sa gabi. Ang pakwan ay paborito sa buong Pilipinas, lalo na sa mga buwan ng tag-init. Ito ay magaan, makatas,
at nakakapresko. Isang perpektong panghimagas sa isang mainit na hapunan. Ngunit para sa mga senior, lalo na pagkatapos ng isinti, ang prutas na ito ay maaaring tahimik na makagambala sa tulog kung kinain sa maling oras. Alam ninyo, ang pakwan ay binubuo ng mahigit 90% na tubig. Ang pagkain kahit isang mangkok lamang sa hapunan ay nangangahulugan na ang inyong pantog ay mapupuno patak-patak habang kayo ay nakahiga para magpahinga. Si Mang Ramon mula sa Iloilo ay dati nang kumakain ng mga hiwa ng pakwan pagkatapos ng kanyang paglalakad sa gabi. Naniniwala siyang nakakatulong ito na bawasan ang init sa katawan at mapabuti ang panunaw. Ngunit halos gabi-gabi ay nagigising siya ng 2:30 ng umaga na may matinding pagnanais na umihi. Nang ilipat niya ang kanyang gawi sa pagkain ng pakwan sa tanghalian at tuluyang iniwasan ito, pagkatapos ng amakamam ng gabi, nagsimula siyang matulog ng hanggang 6 na oras nang walang patid. Kaya, mahal kong kaibigan, kung mahilig kayo sa pakwan, ireserba ito para sa araw bago mag-3 ng hapon. Hayaan ninyong maging tuyo at kalmado ang inyong mga gabi, tulad ng banayad na katahimikan ng isang patio ng simbahan sa gabi. Pangalawa, dalandan at pongkan. Mga acidic na prutas na gumigising sa pantog. Ang mga citrus na prutas tulad ng dalandan at pongkan ay puno ng bitamina C. Masarap ang mga ito, lalo na kapag sariwang kinatas sa mga tahanang Pilipino. Ngunit mayaman din sila sa citric acid na maaaring tahimik na makairita sa lining ng inyong pantog. Ang acid na ito ay maaaring hindi makaapekto sa inyo noong kayo ay nasa 30s, ngunit pagkatapos ng 60 mo, ang pantog ay nagiging mas sensitibo. Kahit isang baso ng orange juice sa sibon ng gabi ay maaaring magpataas ng acidity ng ihi at magdulot ng maling senyales ng pagkaapurahan. Si Aling Lita mula sa Cebu ay nasisiyahan sa kalahating baso ng pongkan juice pagkatapos ng hapunan. Magaan at nakakapresko ito sa pakiramdam at naniniwala siyang nakakatulong ito sa kanyang panunaw. Ngunit lagi siyang nagigising bandang 1:00 ng umaga at muli ng akatrolyum na hindi mapakali. Ipinaliwanag ng kanyang urologist na ang acid ang dahilan ng kanyang pag-ihi sa gabi. Itinigil niya ang lahat ng citrus na prutas pagkalubog ng araw at sa loob lamang ng 1 linggo, ang kanyang tulog ay naging mahimbing at payapa muli. Kaya kung mahilig kayo sa dalandan o pongkan, tangkilikin ang mga ito ngunit bago lamang magtanghalian. Pasasalamatan kayo ng inyong pantog sa pamamagitan ng pananatiling tahimik sa buong gabi. Pangatlo, ubas. Matamis ngunit nagdudulot ng kabag pagkadilim. Ang ubas, itim man, berde o pula, ay itinuturing na malusog at masarap. Madalas itong inihahain ng malamig sa mga fruit salad o bilang merienda sa gabi habang nanonood ng TV. Ngunit ang hindi alam ng maraming nakatatanda ay ang ubas ay madaling mag-ferment sa tiyan. Lalo na kapag kinain sa gabi, lumilikha ito ng hangin at bahagyang pamamaga na pumipindot sa pantog. Ang presyo na ito ay maaaring humantong sa mga maling alarma na nagpapagising sa inyo kahit na hindi puno ang pantog. Ibinahagi ni Ginoong Arvin mula sa Baguio kung gaano niya kamahal ang kanyang ubas pagkatapos ng hapunan. Ito ang kanyang paraan ng pagtatapos ng araw na may isang bagay na matamis at natural. Ngunit unti-unti napansin niyang mas mabigat ang pakiramdam ng kanyang tiyan sa gabi at kailangan niyang umihi ng 2 o 3 beses. Matapos alisin ang ubas sa kanyang gawain sa gabi at sa halip ay kinain ito kasama ng almusal, napansin niyang mas magaan ang pakiramdam ng kanyang tiyan at mas mahimbing ang kanyang tulog.
Kaya tandaan, hindi masama ang ubas. Kailangan lang itong kainin ng maaga, mas mainam bago magdu-ariri ng hapon. Iwasan ang malamig na ubas diretso mula sa ref sa gabi. Ito ay isang maliit na pagbabago, ngunit isang makapangyarihan. Pang-apat, pinya. Malalakas na enzyme na nagpapahirap sa bituka. Ang pinya ay isang tropikal na kasiyahan. Ang matamis at maasim nitong lasa ay nakakatuwa at maraming nakatatanda ang kumakain nito upang mabawasan ang constipation. Ngunit ang pinya ay naglalaman ng isang enzyme na tinatawag na bromelain na nagpapasigla sa pagdumi. Bagamat ito ay mukhang maganda, ang pagkain ng pinya sa gabi ay maaaring maging sanhi ng sobrang aktibidad ng inyong bituka. At kapag masyadong gumagalaw ang mga bituka, naglalagay sila ng presyon sa mga kalapit na organo, lalo na sa pantog. Si Aling Shanta mula sa Davao ay kumakain ng mga hiwa ng pinya pagkatapos ng hapunan. Akala niya ay nakakatulong ito sa kanya na linisin ang kanyang tiyan bago matulog. Ngunit sa halip ay nagigising siya ng 2 beses sa isang gabi. Minsan ay may kasamang pananakit ng tiyan. Pinayuhan siya ng kanyang doktor na ilipat ang pinya sa huling bahagi ng umaga, bandang 11:00 ng umaga. Ang resulta ay mas maayos na panunaw at mas mahaba, mas mahimbing na tulog. Kaya mahal kong kaibigan, kung nasisiyahan kayo sa pinya, kainin ito bago magtanghali. Hayaan ninyong ang inyong mga oras sa gabi ay para sa katahimikan, hindi para sa prutas na gumigising sa inyong sistema. Pang-5, malamig na prutas at juice. Malumanay sa panlasa, malupit sa pantog. Sa maraming tahanang Pilipino, nararamdaman ng mga nakatatanda na ang fruit juice ay magaan at nakaka-hydrate. Ang ilan ay humihigop ng sariwang dalandan o ubas na juice sa gabi o kahit isang pinalamig na mangkok ng prutas bago matulog. Ngunit kung ano ang tila magaan ay talagang malakas para sa inyong tumatandang pantog. Ang mga malamig na prutas, lalo na mula sa ref, ay gumugulat sa tiyan at nagpapataas ng pagiging sensitibo ng pantog. Ang mga juice din ay puno ng asukal, acid, at tubig, lahat sa isang baso. Inakala ni Mang Ben mula sa Quezon City na ang isang baso ng mixed juice sa 9 pumisarde ng gabi ay isang malusog na gawain. Ngunit natagpuan niya ang kanyang sarili na nagigising ng 3 sanggolid ng umaga, muli ng 5, at pagod sa buong araw. Nang palitan niya ang juice ng maligamgam na tubig at kumain ng isang hiwa ng papaya ng 6:30 ng gabi, ang kanyang mga gabi ay naging payapa at ang kanyang mga umaga ay naging mas maliwanag muli. Ang pangunahing aral dito ay oras at temperatura. Ang mga prutas ay regalo ng kalikasan, ngunit ang ritmo ng inyong katawan ay nagbabago pagkatapos ng 6:00. Iwasan ang mga pinalamig o kinatas na prutas sa gabi. Pumili ng mga buong prutas na nasa room temperature sa hapon sa halip. Ang gintong prutas na tumutulong sa inyong matulog ng mahimbing ng walang pag-ihi sa gabi. Papaya, ang banayad na prutas na may tahimik na kapangyarihan. Sa lahat ng mga prutas na nakikita ninyo sa palengke, mayroong isa na madalas hindi napapansin. Tahimik, malambot, kulay kahel, na mapagkumbabang nakapatong sa isang kahoy na kariton. Tinatawag natin itong papaya, at maaaring ito na ang pinakamakapangyarihang prutas na maaari ninyong kainin para sa payapang tulog pagkatapos ng 6:00. Hindi dahil ito ay kakaiba o mahal, kundi dahil ito ay gumagana sa tahimik at banayad na paraan. Ang papaya ay bahagi na
ng mga tahanang Pilipino sa loob ng maraming henerasyon. Naniniwala ang ating mga magulang at lolo't lola na nakakatulong ito sa panunaw, lalo na para sa mga nakatatanda. Ngunit ang hindi napagtatanto ng maraming tao ay ang hinog na papaya ay nakakatulong din na pakalmahin ang pantog, hindi direkta tulad ng isang gamot, kundi sa pamamagitan ng pagsuporta sa mga organo sa paligid nito kapag kinain sa tamang paraan sa tamang oras. Pinahihintulutan ng papaya ang inyong katawan na matulog ng walang abala, ng walang mga pagpunta sa banyo sa hating gabi, na nagpapangalay sa inyong mga binti at nagpapabilis ng tibok ng inyong puso. Ito ay isang simpleng prutas, ngunit pagkatapos ng siksi, ang pagiging simple ay madalas na siyang pinakakailangan ng inyong katawan. Maaaring nagtataka kayo, paano makakatulong ang isang prutas upang maging mas payapa ang pantog? Ang sagot ay nasa kung paano kumikilos ang papaya sa loob ng inyong katawan, lalo na pagkalubog ng araw. Una, ang papaya ay mababa sa acid, hindi tulad ng dalandan o pinya. Kaya, hindi nito iniirita ang lining ng pantog. Pangalawa, mayroon itong napakababang nilalaman ng tubig kumpara sa mga prutas tulad ng pakwan o pungkan. Nangangahulugan ito na hindi nito binabaha ang inyong pantog ng labis na likido habang kayo ay natutulog. Naglalaman din ang papaya ng mga natural na enzyme tulad ng papain na sumusuporta sa panunaw. Ang isang kalmado at natunawang tiyan ay naglalagay ng mas kaunting presyon sa inyong pantog sa gabi. Kapag ang tiyan ay puno ng hangin o mabigat na pagkain, pumipindot ito pababa sa pader ng pantog. Ang presyon na iyon ay maaaring magdulot ng maling senyales na gumigising sa inyo kahit na may maliit na dami lamang ng ihi. Ngunit tinutulungan ng papaya na linisin ang tiyan ng dahan-dahan nang hindi nagiging sanhi ng pamamaga o acidity. Hindi ito mahika. Ito ay simpleng biology. At sa sandaling igalang ninyo ang bagong ritmo ng inyong katawan pagkatapos ng 60, matutuklasan ninyo na ang tamang prutas sa tamang oras ay nagiging inyong pinakamahusay na natural na lunas. Tulad ng maraming natural na solusyon, ang papaya ay gumagana lamang ng maayos kapag ginamit sa tamang paraan. Ang unang tuntunin ay ang oras. Ang papaya ay dapat kainin bago mag-7 kuwambos na ako ng gabi. Mas mainam sa pagitan ng 6 magbisamwa hanggang 6:30 ng gabi. Ang pagkain nito ng masyadong gabi, malapit sa oras ng pagtulog, ay maaari pa ring makaapekto sa panunaw, lalo na kung mabigat ang inyong hapunan. Pangalawa, ang papaya ay dapat kainin ng mag-isa, hindi kasama ng inyong kanin, ulam, o sinangag. Sa maraming tahanan, hinahalo ng mga tao ang papaya sa yogurt, asukal, o kahit kinakain ito pagkatapos ng maanghang na sabzi. Maaari itong makalito sa inyong panunaw at bawasan ang mga nakakakalmang benepisyo ng prutas. Sa halip, isipin ang papaya bilang isang magaan na merienda sa gabi. Maaari kayong kumain ng isang maliit na mangkok, mga 150 hanggang 200 gramo, o isang katamtamang hiwa na hinog, malambot, at hiniwa sa room temperature. Iwasang itago ito sa ref. Ang malamig na papaya ay maaaring makagulat sa isang mas matandang tiyan. Iwasan ang hilaw na papaya. Mas mahirap itong tunawin, lalo na pagkatapos ng 60. At iwasan ang mga sobrang hinog at malabsa. Maaari itong mag-ferment at magdulot ng kabag. Ang pinakamahusay ay isang matingkad na kulay kahel, saktong lambot na papaya na sariwang hiniwa, kinain ng dahan-dahan at nginuya ng mabuti. Hindi lang ito tungkol sa prutas. Ito ay tungkol sa kung paano ninyo ito iniaalay sa inyong katawan.
ng marahan sa tamang sandali. Hayaan ninyo akong magbahagi ng isang kwento mula sa Maynila tungkol sa isang magandang 72 taong gulang na ginang na nagngangalang Lola Luz na nakatira malapit sa Malate. Sa loob ng halos 2 taon, nahirapan siya sa putol-putol na pagtulog. Nagigising siya ng 1 po ng umaga at muli ng 3:30 na hindi mapakali at iritado. Sinabi ng kanyang family doctor na normal lang ito sa kanyang edad, ngunit alam niyang hindi. Sinubukan na niya ang lahat. Pag-inom ng mas kaunting tubig, pag-iwas sa maanghang na pagkain, kahit mga herbal tea, ngunit walang gumana. Pagkatapos, sa isang lokal na health camp, dumalo siya sa isang session tungkol sa mga gawi sa pagkain sa gabi. Ang tagapagsalita, isang nutrisyonista, ay marahang ipinaliwanag kung paano pinapakalma ng ilang prutas ang pantog at kung paano gumagana ang papaya. Nag-aalinlangan, ngunit mausisa, pinalitan ni Lola Luz ang kanyang karaniwang panghimagas sa hapunan, mga hiwa ng dalandan, ng isang simpleng mangkok ng sariwang papaya ng isatrisyon ng gabi. Tumigil siya sa pagkain ng anuman pagkatapos ng siyo. Iniwasan niya ang tsaa, sopas, at maging ang tubig pagkatapos ng 7:30 at sa loob lamang ng isang linggo, nagbago ang kanyang pattern ng pagtulog. Sa unang pagkakataon sa loob ng 2 taon, natulog siya mula 10 ng gabi hanggang 1:30 ng umaga nang hindi nagising kahit isang beses. Nang makita ko siya noong nakaraang buwan, ngumiti siya at sinabing, "Ang tulog ko ngayon ay parang noong nasa 40s pa ako. Walang gamot, prutas at tamang oras lang." Ang mga kwentong tulad nito ay nagpapaalala sa atin na posible ang pagbabago, hindi sa pamamagitan ng puwersa, kundi sa pamamagitan ng pakikinig. Madalas nating iniisip na ang kalusugan ay nangangailangan ng malalaking pagbabago, mamahaling pagkain, malalakas na tableta, o mahihirap na gawain. Ngunit sa katotohanan, pagkatapos ng 1-2, ang inyong katawan ay humihingi ng isang bagay na mas simple. Kaunting pasensya, kaunting ritmo, at kaunting tiwala. Ang pagkakaiba sa pagitan ng payapang pagtulog at paggising ng 3 beses sa isang gabi ay maaaring wala sa inyong pantog o sa inyong edad. Maaaring nasa kung ano ang kinakain ninyo ng ng gabi at kung paano ninyo tinatapos ang inyong araw. Ang pagpili ng dalandan o pakwan ay maaaring mukhang malusog, ngunit nagdaragdag sila ng acid at tubig bago mismo matulog. Ang pagpili ng papaya sa halip ay nagbibigay sa inyong katawan ng isang malambot na pagsalubong sa gabi. Ito ay tulad ng paglipat mula sa isang maingay na bentilador patungo sa isang mahinahong simoy, hindi malakas, ngunit makapangyarihan sa sarili nitong paraan. Kaya, kung kayo ay nagigising sa gabi, kung ang inyong mga binti ay mabigat, at ang inyong puso ay pagod ng 3:00 ng umaga, isaalang-alang ang isang maliit na pagbabagong ito. Isang mangkok ng hinog na papaya sa paglubog ng araw nang walang mga abala. Bigyan ang inyong katawan ng 3 gabi upang maramdaman ang pagbabago. Walang pressure, kamalayan lamang. Dahil minsan, ang pinakamakapangyarihang paggaling ay hindi nagmumula sa paggawa ng mas marami. Ito ay nagmumula sa paggawa ng isang bagay sa tamang oras na may pagmamahal. Isang simpleng gabay sa oras ng prutas upang matulungan kayong matulog ng mas mahusay sa gabi. Una, mga makatas na prutas tulad ng pakwan, dalandan, at pinya. Kainin lamang ang mga ito bago mag-3 ng hapon. Maraming nakatatanda sa Pilipinas ang mahilig tapusin ang tanghalian na may isang bagay na malamig at makatas. Ilang hiwa ng pakwan, isang baso ng pongkan juice, isang mangkok ng sariwang pinya.
Ang mga prutas na ito ay masarap, nakakapresko, at mayaman sa tubig na nakakaginhawa lalo na sa tag-init. Ngunit para sa inyong tumatandang katawan, lalo na pagkatapos ng siksite, ang oras ng mga prutas na ito ay mas mahalaga pa kaysa sa lasa. Kapag kinain ng huli sa araw, tahimik silang nagdaragdag ng labis na tubig sa inyong sistema, tubig na nagiging ihi sa gabi. Si Mang Muan mula sa Laguna ay kumakain ng pakwan araw-araw ng ama ko ng gabi. Naniniwala siyang pinapalamig nito ang kanyang katawan at sinusuportahan ang panunaw. Ngunit patuloy siyang nagigising ng 2:30 ng umaga na may punong pantog at pagod na mga binti. Nang ilipat niya ang kanyang pakwan sa tanghalian, bandang uniliyi ng hapon, ang pagbabago ay halos parang mahika. Natulog siya buong gabi at ang kanyang mga umaga ay mas magaan at mas kalmado. Kaya kung nasisiyahan kayo sa mga makatas na prutas tulad ng pakwan, dalandan, pongkan, o pinya, pakikainin ang mga ito bago mag-trisya ng hapon habang ang inyong mga bato ay pinakaaktibo at ang inyong pantog ay nakaka-relax pa. Pangalawa, mga prutas na nakakatulong sa pagtulog tulad ng papaya, saging, at peras sa pagitan ng Sibay Bularix ng hapon at 6:30 ng gabi ay pinakamainam. Habang ang ilang prutas ay nagpapataas ng karga ng tubig, ang iba naman ay nagdudulot ng tahimik na kalmado sa inyong gabi. Ang mga prutas tulad ng papaya, saging, at peras ay kilala na sumusuporta sa panunaw, nagbabawas ng acidity, at marahang nagre-relax sa mga nerbiyos. Mababa sila sa tubig, mababa sa acid, at malambot sa tiyan, perpekto para sa pagtatapos ng araw. Ngunit muli, ang susi ay ang oras. Upang lubos na matamasa ang kanilang benepisyo, kainin ang mga ito sa pagitan ng pipakum mangsis ng hapon at 6:30 ng gabi. Si Aling Siada mula sa Batangas ay nagsimulang kumain ng isang hinog na saging ng 6:15 ng gabi araw-araw. Walang yogurt, walang tsaa, saging lang na nasa room temperature, hindi galing sa ref. Nakatulong ito na ayusin ang kanyang tiyan at nagbigay sa kanya ng pakiramdam ng kabusugan nang walang kabigatan. Sa loob ng 1 linggo, tumigil siya sa paggising upang umihi ng 3 lamba ng umaga. Ang kanyang tulog ay naging mas mahimbing at ang kanyang kalooban sa umaga ay kapansin-pansing bumuti. Kaya, mahal kong kaibigan, isipin ang 5 hanggang 6:30 ng gabi bilang inyong gintong bintana para sa mga kalmadong prutas. Isang mangkok lamang ng inuyang dahan-dahan, kinain ng may kamalayan, ay maaaring magdulot ng mas maraming pahinga kaysa sa anumang sleeping pill. Pangatlo, iwasan ang mga prutas pagkatapos mismo ng hapunan. Ang inyong tiyan ay nangangailangan ng pahinga, hindi ng mas maraming trabaho. Sa maraming tahanang Pilipino, ugali ng kumain ng prutas bilang panghimagas pagkatapos ng hapunan. Ito ay malusog, natural, at mas mahusay kaysa sa mga matatamis. Ngunit para sa inyong digestive system, maaaring sobra na ito. Pagkatapos ng isang buong pagkain, abala na ang tiyan sa pagtunaw ng kanin, ulam, at gulay. Ang pagdaragdag ng prutas, lalo na ang mga matamis o makatas, ay nagpapabagal sa panunaw at lumilikha ng hangin o kabigatan. Ang presyo na ito ay napupunta sa pantog na gumagambala sa inyong pagtulog. Kung kailangan ninyong kumain ng prutas sa gabi, maghintay ng hindi bababa sa 1 oras pagkatapos ng hapunan. Ngunit mas mabuti pa, ilipat ang prutas bago maghapunan sa paglubog ng araw. Sa ganung paraan, ang inyong katawan ay may oras na tunawin ito ng mahinahon bago kayo humiga upang magpahinga. Pang-apat, huwag paghaluin ang mga prutas. Kapag magkasama,
Nagdudulot ito ng fermentation at kakulangan sa ginhawa sa gabi. Ang fruit salad ay maaaring mukhang makulay, ngunit para sa mga mas matandang tiyan, lumilikha ito ng tahimik na problema. Kapag pinaghalo ninyo ang iba't ibang prutas, isang acidic, isang matubig, isang matamis, nalilito ang panunaw. Ang resulta ay fermentation sa loob ng tiyan na humahantong sa kabag, pamamaga, at pagkabalisa. Para sa mga taong higit sa 60, kahit na ang banayad na fermentation ay maaaring magdulot ng hindi mapakaling gabi at madalas na pagpunta sa banyo. Si Mang Satis mula sa Rizal ay kumakain ng mixed fruit salad pagkatapos ng kanilang pagdarasal sa gabi. Pinagsasama-sama niya ang saging, dalandan, pinya, at ubas sa isang mangkok. Ito ay masustansya sa pakiramdam, ngunit napansin niyang masikip ang kanyang tiyan at laging nagagambala ang kanyang tulog. Nang magsimula siyang kumain ng isang uri lamang ng prutas sa isang pagkakataon sa maliliit na bahagi, mas magaan ang pakiramdam ng kanyang katawan at halos huminto na ang pagpunta niya sa banyo sa gabi. Kaya sa susunod na kumain kayo ng prutas, panatilihin itong simple. Isang prutas, isang mangkok, isang sandali. Hayaan ninyong tamasahin at unawain ito ng inyong katawan ng buo ng walang kalituhan. Panglima, isang maliit na pagbabago sa oras ng prutas ay maaaring magbago ng inyong gabi. Maaaring nagtataka kayo, makakatulong ba talaga ang isang bagay na kasing liit ng paglipat ng oras ng prutas? Ang sagot ay oo. Para sa tumatandang katawan, ang ritmo ay lahat. Ang inyong mga organo ay hindi na gumagana sa lakas lamang. Gumagana sila sa routine at timing. Sa pamamagitan ng pagpili ng tamang prutas sa tamang oras, binabawasan ninyo ang presyon sa inyong pantog, sinusuportahan ang inyong panunaw, at inaanyayahan ang malalim na nakapagpapagaling na tulog. Si Lola Luz mula sa Maynila ay gumawa lamang ng isang pagbabago. Papaya ng sampamana ng gabi sa halip na pongkan juice ng oto. Ang pagbabagong iyon ay nagbigay sa kanya ng 6 na diretsong oras ng pagtulog. Walang gamot, walang mahigpit na dieta, isang malambot na pagbabago lamang sa schedule. Kaya kung pagod kayo tuwing umaga, kung nagagambala ang inyong mga gabi at nagigising kayo ng higit sa isang beses, tingnan ang inyong prutas. Hindi lang kung ano ang kinakain ninyo, kundi kung kailan ninyo ito kinakain. Dahil minsan, ang isang mangkok ng prutas na inihain ng may pag-iingat sa tamang oras ay ang pinakamakapangyarihang regalo na maibibigay ninyo sa inyong katawan pagkatapos ng tikinti. Minamahal kong nakatatanda, kung kayo ay nagigising ng duay na kakon ng umaga at muli ng patrusun ng umaga na iniisip na ganito lang talaga ang pagtanda, hayaan ninyo akong sabihin na hindi po ninyo ito kasalanan. Hindi dahil masyado ng matanda ang inyong katawan. Ito ay dahil nagbabago ang inyong katawan. At marahil ay hindi pa tayo nakakaangkop dito. Pagkatapos ng 60, mas tahimik na nagsasalita ang inyong mga organo. Hindi nila kailangan ng gamot. Kailangan nila ng mas mahusay na timing, mas malambot na gawain, at kaunting pasensya. Iniisip ng karamihan na ang mahinang pagtulog ay nangangahulugang may sira sa loob. Ngunit madalas, nangangahulugan lamang ito na kumakapit tayo sa mga gawi na hindi na tumutugma sa ritmo ng ating katawan. Isang buong hapunan ng 9 pubitso ng gabi, isang baso ng juice ng 8, o kahit na ang maling prutas sa maling oras. Ang maliliit na bagay na ito ay nakakalito sa inyong panunaw, sa inyong pantog, at sa inyong pahinga. Ngunit, kapag nagsimula kayong maunawaan ang mga senyalis na ito,
Kapag nakinig kayo ng marahan, matatanto ninyo na ang inyong katawan ay may kakayahan pa ring magkaroon ng malalim at payapang tulog. Maaaring hindi kayo maniwala na ang isang bagay na kasing simple ng prutas ay maaaring gumawa ng ganoong kalaking pagkakaiba. Ngunit ang siyensya at mga kwento mula sa mga nakatatanda sa buong Pilipinas ay nagsasabi ng iba. Ang mga prutas tulad ng papaya, saging, o peras kapag kinain sa tamang oras ay maaaring magpakalma sa tiyan, mag-relax sa pantog, at sumuporta sa pagtulog. At ang mga prutas na tila malusog tulad ng dalandan, pinya, o pakwan ay maaaring makagambala sa pagtulog kung kinuha ng gabi na malamig o pinaghalo. Ang sikreto ay wala sa pag-iwas sa prutas. Ito ay nasa matalinong pagpili kung ano, kailan, at paano. Dahil pagkatapos ng siksin, ang pagkain ay hindi lamang nutrition. Ito ay komunikasyon at ang isang prutas sa tamang oras ay maaaring ang malambot na mensahe na hinihintay ng inyong katawan. Alam ko na ang paggawa ng mga pagbabago ay hindi laging madali. Nasanay na tayo sa ating mga gawain, sa ating mga ugali, sa ating mga pamilyar na paraan. Ngunit minsan, isang simpleng pagbabago ang nagbubukas ng pinto sa isang mas magandang gabi at isang mas maliwanag na umaga. Ang mahalagang aral dito ay ang pakikinig sa ating katawan. Habang tayo'y tumatanda, nag-iiba ang mga pangangailangan nito. Hindi natin kailangan ng mga komplikadong solusyon, kundi ng pag-unawa at maliliit na pagsasaayos sa ating pang-araw-araw na buhay. Ang pagbabago sa oras ng pagkain ng prutas ay isang simpleng halimbawa kung paano ang isang maliit na hakbang ay maaaring magdulot ng malaking ginhawa at mas mahimbing na pahinga. Kung mayroon pong tumatak sa inyo sa araw na ito, kung gusto ninyong subukan ito kahit sa loob lang ng 3 araw, inaanyayahan ko kayong i-type ang salitang pag-asa sa mga komento sa ibaba. Ang isang salitang iyon ay nagsasabi sa akin at sa iba pang tahimik na nanonood na handa na kayong alagaan ang inyong sarili ng may paggalang at walang takot. Bago tayo magtapos, nais kong magpasalamat sa inyong pakikinig, hindi lamang sa inyong mga tainga, kundi sa inyong puso, sa inyong oras, at sa inyong tiwala. Kung ang mensaheng ito ay nakatulong sa inyo, mangyaring mag-subscribe po kayo sa channel na ito upang maipagpatuloy natin ang paglalakbay na ito ng sama-sama. Bawat linggo, nagbabahagi ako ng mga banayad na payo na suportado ng siyensya upang alalayan ang inyong kalusugan pagkatapos ng isanto, hindi sa pamamagitan ng pamimilit, kundi ng pag-unawa. At kung may kilala kayo, isang kapitbahay, pinsan, o ang inyong kabiyak na madalas ding nagigising sa gabi, pakibahagi po ang video na ito sa kanila. Hindi ninyo alam, maaaring makatulong ito sa kanila tulad ng pagtulong nito sa inyo. Hanggang sa muli nating pagkikita, naway magkaroon kayo ng gabing kasing lambot ng simoy ng hangin at isang umaga na nagsisimula ng may gaan sa inyong mga binti, kalinawan sa inyong isipan, at isang pusong tunay na nakapagpahinga. Ingat po kayo lagi.